Hapon mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Ako po'y hihingi sa inyo ng like, paki-like po, share, and subscribe ang atin pong Facebook and YouTube. Itatype nyo lamang po ang Dr. Irene Lim. Para ho sa magandang balita at maagang pamasko po sa inyong lahat, meron ho tayong free check-up right now. No? Libre konsulta po, walang bayad. May free pa ho kayong urine and sugar testing. Magpalista na ho kayo ng check-up habang may slot pa ho. So, una-unahan na lang po talaga, no? Kailangan ho nakalista para doon po sa gustong mag-avail ng promo package. Meron ho tayong detoxification plus blood cleansing with or without vector scan. But if I were you, ang kuhanin niyo po yung may vector scan kasi ho, ang daming importanteng sakit ang malalaman ninyo na kahit na wala pa kayong simptomas. Tulad ho ng may mga cancer, makikita ho natin ang 3 root cause ng cancer. So alam namin kandidato kayo for cancer. And also, yung mga may lahi ho ng high blood, heart attack, na stroke. So makikita ho natin ahead kung barado ho ang circulation ninyo sa puso at sa brain. And also, yung mga allergies po, makikita po natin lahat ng allergens ninyo. And marami pa hong iba, no? So, meron ho tayo ring promo sa laser IV, almost 50% po ang discount, plus ito ho ay latest from Russia, tricolor ho tayo, red light for chi and circulation, blue light for antimicrobial effect and also for cyst, tumor, and cancer, and the green light is for improving the immune system and oxygenation. So yan ho laser light pa lamang ho. Ang blood cleansing ho natin ay meron pang ultraviolet, ozone, high dose vitamin C. So kaya ho wala hong hindi gumagaling sa amin. Ang hindi ho gumagaling yung hindi ho sumusunod sa protocol namin. But mataas po talaga ang cure rate namin because marami ho tayong gadget na very effective po. Transferable ho itong lahat ng promong ito, and pwede na ho kayong mag-prepaid now. Kahit wala pa kayong time, so pwede hong later nyo gamitin pag may time na kayo, at least so naka-avail kayo ng promo, hindi kayo napagsarahan ng promo. At itong laser na to, until supply last lang po, pag wala na ho kaming needle, isasara na ho namin yung promo, no? So ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa shabu. Okay. So alam nyo naman ho, pag narinig nyo yan, alam nyong number 1, illegal po yan. At ito ho, ang tawag dito sa medical, methamphetamine. Baka ho hindi nyo kilala ang methamphetamine at ang alam nyo yung salitang kanto lang na shabu. Addictive ho, highly addictive and illegal stimulant na drug po ito. Possession ho ng methamphetamine is illegal
in many countries due to its harmful effect sa health and well-being. Ang effect ho nito, powerful central nervous system stimulant ho kasi ito that can have serious physical and psychological effect on those na gumagamit ho nito. Sa simula po kasi, aalok ng kaibigan, tikman mo to, pwede titikim naman ho. Siyempre ho, masasarapan yung tumikim. Sa simula ho, hindi naman yung pleasure effect. Sa simula ho, ang gusto lamang nila yung hindi sila napapagod. Gising na gising ho sila. No? So, ma-realize nila ang dami nilang nagagawa sa loob ng isang araw. Walang antok, walang pagod. So, yun ho ang gusto ng tao. Hindi yung tulog ng tulog lang. Kung hindi, marami ho silang nagagawa at nagiging very creative ho sila. So, yun ho ang akala nila. Pero hindi nila alam na kasunod ho nung stimulant effect na ayon ay babagsak din ho itong effect na to. So, pag bumagsak ho, ayan, parang pagod na pagod. So, down na down ho ang pakiramdam. Kaya, hahanapin nyo po uli na mag-take uli nito hanggang sa hindi na ho kayo makakaalis sa bisyong yan. And ano ho bang itsura ng shabu or methamphetamine? They come in various form, including pwede hong white crystal, pwede rin hong crystalline substance or para hong mukhang tawas. Yung crystalline form po is often referred to as crystalline meth. Ito po ay iniinom or sinisinghot or ginagawang sigarilyo or ini-inject or orally. Iba-iba nga ho ang form nila. At ang effect po nito, increase alertness. Yun nga ho, gising na gising ka and may energy. May sense of euphoria. Yung parang ang saya-saya ninyo. So sa simula nga ho, sa mga pinatikim lang, hindi pa yung euphoria ang habol nila doon, kundi yung alertness and energy na parang ang dami-dami nilang output sa isang araw, no? So, but later on ho, pag nakaranas na palagi ng paggamit niyan, hinahanap na rin ho yung euphoria effect. Yun ho yung masayang-masaya ang pakiramdam, masarap ang pakiramdam. Nakakabawas din ho ito ng appetite. So, medyo pumapayat po ang pasyente. But nakaka-increase ho ito ng libido ng tao. However, itong mga effect na to are what? Short-lived lang po ito. And followed, susundan po ito ng crash characterized by extreme fatigue and depression. Matapos po kayong pasayahin, bigyan ng super alertness and energy, pag humupa na ho, pahupa na yung shabu inside your body, ang papalit ho doon extreme. Extreme po, hindi lang fatigue. Extreme fatigue. Pagod na pagod kayo, hinang-hina kayo, and instead na euphoria, depression naman po. So, ang itsura ho ng nagsashabu, payat, and pag tinignan nyo ho ang mata, matalim ang tingin nila. So, iba ho, ibang-iba. No? So, pagka ho mataba na nagda-drugs, posible hong marijuana yan, no? Kasi ho nakaka-increase ng appetite ang marijuana or MJ. But wala hong nagsashabu na mataba. Para kung hindi magkakomplikasyon ang nagsashabu, hindi ho yan pwedeng isabay sa liquor or sa alak. Kasi ho, mas lalakas siya and ang komplikasyon ho pwedeng mangyari agad-agad. Yung mga galing na ho sa matagal na taon na pagsashabu, gumaling man ho, minsan may tama na ho sa brain. Ibig sabihin, nakakasira ho kasi yan ng ng utak. Kasi nga ho, hindi siya galing sa plants katulad ho ng MJ, galing ho talaga sa pananim. But ang shabu ho, chemicals po talaga yan. So kaya hong sumira ng brain yan. And ayun nga ho, no? Pagka ho kasi, di ho ba serotonin and dopamine ang happy hormones natin na pinaka-common?
So pagka nakasyabu ho ang tao, very excessive ho ang release ng dopamine or pagkasira ng ulo. Isa ho sa ginagamot dyan is yung level ng dopamine. Kaya pagka nagka-problema ka sa dopamine, pwede hong masiraan ng ulo. Ibig sabihin, common ho ito na masiraan ng ulo o minsan ho ang tawag na may sablay na pag kinausap mo, sumasablay na ho sa wisyo. Kasi nga ho, nasira yung brain due sa tagal ho ng paggamit ng shabu. Gumaling man kung medyo may sira na ho ang brain, iba na ho pagkausap. Sa health risk po, it can lead to wide range of health issue, including cardiovascular problem. Sa cardiovascular ho, habang nakatake kayo ng shabu, nakaka-experience ho ang pasyente ng tachycardia and palpitation. Tachycardia, ibig sabihin ho, sobrang bilis ng heartbeat ninyo. At hindi lang ho sobrang bilis, sobrang lakas ng pagpapump niya. Kaya ho, nagpapalpitate. Yun ho bang ramdam ninyo ang dagundong ng dibdib ninyo. At marami na ho kaming naging pasyenteng ganito. At yung isa ho na gusto nang magbago, natakot ho kasi siya. Kasi yung mga kasabayan niyang barkada niya, hindi ho umabot sa ospital. Right there and there, ayun ho, nanikip ang dibdib kasi sobrang bilis ng heartbeat, hindi na nga ho umabot sa ospital. So ilan sa mga kajaming niya, halos lahat po ganun ang nangyari. So sabi niya, ayaw niya pa hong mamatay at gusto niyang magbago. Yung mga galing ho sa ganito, presently, gumagamit pa rin kayo. So now is the time for you to come to our clinic. Why? May detoxification program po tayo at blood cleansing program. Lilinisin ho namin ang basic organ ninyo, which is the colon, the liver, and the kidney. Yung dugo naman ho, yung iba nyo pang organ, pag lahat ho yan may ugat, may dugo. So lilinisin ho yan ang buong katawan ninyo. Unlike ho sa rehab ho actually wala namang binibigay na panglinis ng katawan. It's more on discipline, camaraderie mo sa mga kasama mo, obedience, ganun lamang po. And tinatanggal nila yung drugs sa katawan ng tao through pagpapapawis lamang, through exercise. So sa amin ho, talagang yung detox and blood cleansing po, talaga hong matatanggal niya yung drugs sa inyong katawan, no? So it is time for you to stop and magpa-detox and blood cleansing po kayo. And also, dental issues, nagkaka-dental issues po ang nagsashabu. Skin sore, kakaroon ho ng mga sugat-sugat, nagkakaroon ho ng anxiety, yun ho bang wala pa, ikinatatakot na, paranoia, ibig sabihin ng paranoia, paranoid, yun ho bang may nag-uusap, lagi mong suspecha na ikaw ang pinag-uusapan kahit hindi naman po. Lagi kang nagsususpecha na may masamang tao, may nakatingin sa'yo, but in reality wala naman ho. Yan ang paranoia. Hallucination. So hindi katotohanan, hallucination lang. But mas madalas po ang auditory hallucination. Yun ho bang may naririnig pero siya lang ho ang nakaririnig. Marami pa hong ibang long-term changes sa brain function. Kaya nga yun ang sabi ko sa inyo, long-term. So ibig sabihin, may nasisira ho sa brain, sa pagsasyabu, sa tagal ng paggamit. Kaya ho pag kinausap nyo ang nanggaling sa drugs, medyo may sablay na hong kausap. So ibig sabihin, kung papasok ng trabaho, hindi na ho pwede doon sa mga opisina at medyo high-end na trabaho kasi minsan ho sablay na. Pwede ho siguro sa mga blue-collar job lang, hindi na ho sa white-collar job. And sayang po kung kayo ay may tinapos. Halimbawa kayo engineer, abogado kayo, matataas yung pinag-aralan na kung sana ay hindi kayo nag-drugs. So mataas ho sana ang kinalalagyan nyo ngayon. Yung addictiveness ho ng methamphetamine, highly addictive. Hindi lang ho addictive, highly addictive. Yung paggamit ho nito can lead to rapid
development of tolerance. Madali hong tumaas ang pangangailangan nyo. Halimbawa, ngayon 1 gram lang kayo. So, sandali lang ho yun. Kumbaga, wala nang effect sa inyong 1 gram. Magiging 2 grams na kayo. Later on ho, hindi na rin enough sa inyo yung 2 grams. Kasi ho, kumbaga, pag used to na kayo doon kung ilang milligrams yung ginagamit nyo, because you want to experience again magandang epekto niya. Sandali lang ho siya mag-produce ng tolerance. So, kaya ho, tataas ang dosage ninyo. For legal status, ang methamphetamine ho, of course, it is illegal. Kasi nga ho, yung potential niya for abuse. Serious ho ang health risk that is associated ho dito, no? Sa physical side effect po, ayan, bumibilis ang heart rate, tumataas ho ang blood pressure, nagkakasakit ho sa puso. Sa dental ho, nagkaka-tooth decay, nasisira ho ang mga ipin. Sometimes nagra-rashes, nagkaka-gum disease. So, sa skin, yun nga ho, aside from rashes, nagkakatagyawat ho, acne, rashes, and open sore, mga sugat. Yun nga ho, walang gana. Siyempre ho, namamayat. Insomnia, hirap hong matulog at maraming sleep disturbances. So, pagka ho kayo nakakita ng laging dilat sa gabi, kung kailan ho gabi, gising na gising yung mga yan, no? Tapos ho, matalim ang tingin, pagkatapos ho, namayat, na dati naman ho, hindi, magsuspecha na ho kayo. Meron hong hyperactivity and excessive sweating. Papawiso ng marami and hyperactive, no? Meron ho kaming isa pang pasyente na hyperactive nga ho tsaka creative during the effect of shabu. Alam niyo ho, ang gagawin niya raw, babaklasin niya ho lahat ng spare parts ng motor niya. Pagkatapos niya hong baklasin, isa-isa, ikakabit niya ho uli. So, isa ho yun sa pinagkakaabalahan niya. So, sobrang hyperactive nga po at creative. Ganyan po, no? Kahit ano po kakalkalin nila during the time na nahahay ho sila. Of course, for long-term effect, nagkakaroon nga ho ng permanent changes o damage sa brain structure and function. Kaya ho, kung ano ang tamaang parte ng brain, yun ho ang mararamdaman ng tao. Kaya ho, nagkakaroon ng pag-iiba sa ugali, pati ho sa intellectual, yun nga ho, sumasablay na. Nagkakaroon ng risk for mental health disorder such as depression and anxiety. Yun nga ho, nalulungkot tsaka nag-aalala. Nai-increase din ho ang syempre yung addiction and tolerance. Sabi ko nga sa inyo, tumatagal ho, tumataas yung dosage ninyo. Kasi sa same dosage, hindi nyo na ho ma-attain yung pleasurable effect sa inyo. Kaya dadagdag na naman kayo ng dosage. Nakasisira ho ito ng mga organs natin, particularly sa heart, sa liver, and kidney. Yun nga ho ang mga pinaka-importanting organs natin. Yung puso, kidney, and liver. Liver ho, filtering machine natin ng solid, and kidney, filtering machine natin ng liquid. So, major organs ho talaga ang tinatamaan. And sa detox po natin, iyan ho ang isa sa nalilinis. Ang liver, ang kidney, sapul na sapul po yan. And ang heart, sa blood cleansing naman ho. Kaya sabi ko nga sa inyo, wag nyo na hong patagalin para ho hindi ninyo ma-feel masyado yung withdrawal effect. Magpa-detox na po kayo sa amin. It is because pag wala ho kasing detox at nandiyan pa ho sa inyo yung drugs, mararamdaman nyo ho talaga yung withdrawal symptoms like madidepress kayo, manghihina kayo, manginginig kayo, no? Hindi naman ho yan matututong mag-drugs kung wala hong nag-imbita at nagturo dyan. Kailangan ho, ginaguide nyo sila. Kasi sa umpisa, hindi ho nila alam ang kahihinatnan nila. Pag may isa ho sa pamilyang nagsashabu, ihanda nyo ho lahat ng mga pwedeng ibenta. Basta ang nasa utak ho niyan, kailangan makagamit siya. And wala hong pakialam kahit anong ibebenta niya. Yun na lamang ho ang laman ng
utak ng pasyente. So, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Daan po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 7619. Mataas pulse rate ko, 110 beats per minute. Anong magandang gagawin? Okay. Mabilis So, yun. Mabilis ho yun. Pagod ka niyan. Ang normal ho na pulse rate, almost the same ho yan with the heart rate, 60 to 70 lang per minute. Yung mga nakalagay ho sa Google, Internet, na 70 to 100, mali po yun. So, nung panahon ho namin, hindi ho 70 to 100. Sa 80 pa lang, pagod ka na. Yes, 60 to 70. Para nyo ho malaman kung sino ang tama, si Doktora Pakiramdaman Lima niyo. o yung Google. Subukan nyo hong mag-heartbeat kayo ng 100. Kahit nga lang ho 80 at 90, hihingalin na po kayo. Tapos sasabihin ni Google, normal heart rate and pulse rate 70 to 100. Nagugulat ho ako pag tinignan ko sa Google. Sabi ko, bakit ganun? Nung panahon namin, 60 to 70. Yung 60 to 70 ho, yun ang tamang heart rate and pulse rate. Beyond 80, medyo hirap ka na nun. Lalo na ho kung 90. Lalo na ho kung 100 and 100 and above. Magdi-DOB na ho kayo doon. Difficulty of breathing. Ewan ko sino nag-imbento niya, naggaya. Kasi sa Google, kahit ho sino pwedeng mag-upload. Kaya lang ho, kulang sa isip yung nag-upload niyan at naggaya-gaya din naman ho yung iba. Subukan nyo hong mag-heartbeat kayo beyond 70. Tapos sabi niya normal, yun ang normal value. Mali po. Siguro yung iba, gumaya na rin lang kung sino nag-imbento niyang 70 to 100. So sa kaso mo, 110, hingal na hingal ka na yan. And dalawa lamang yan. Due to mataas na blood pressure, mga above 150, posible kasing may pneumonia ka rin. Kasi sa may pneumonia, ang unang bumibilis, heart rate. Then, pagtagal, yung oxygen naman bababa. No? So, tataas ang heart rate, bibilis, and babagsak ang oxygen. Sabi ko nga sa inyo, ang dami ho naming nahuhuling pasyente after ng pandemic na may mga walking or asymptomatic pneumonia. Napakarami ho, lalo na po sa elderly and sa mga diabetic patient. Kaya ho, kahit wala kayong nararamdaman, I am inviting everybody na i-grab nyo ho itong habang may slot pa ho sa ating free check-up. Unahan na lamang po. So, kasi ho, ayun, marami ho ang may walking pneumonia. Ibig sabihin ho ng walking pneumonia, walang symptoms. No? Walang tayong oras, so mangyari po lamang kayo'y magpalista kung kayo'y magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medical 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. And everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lang ho magpalista kayo ahead. And IB mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Health prevention is better than cure, and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan ho kayo kung may walking pneumonia kayo kasi ho asymptomatic yan. Sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And samantalahin nyo ho na nakapromo kami for free check-up. Libre ho ang konsulta, wala pong bayad. Magpalista na ho kayo ng check-up habang open pa ho ang slot namin for free check-up. Unahan na lamang po, no? Pagdating ho sa clinic, first come first serve,
And pero kailangan ho nakalista kayo. And yung promo package po natin sa mga gustong mag-detox plus blood cleansing, meron hong may vector scan, merong wala. But if ever you choose yung may vector scan, marami ho kayong sakit na malalaman. And yung IV laser ho, naka-promo din ho yan, almost 50%. So ito ho ay transferable and pwede na ho kayong mag-prepaid right now kung hindi pa ho kayo available. And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sa inyong katotohanan. Salamat po.